Matapos ang matinding pakikipaglaban sa nakakamatay na sakit at ilang beses nang nag-aagaw buhay, ito at tumaba na muli ang Queen of All Media na si Kris Aquino at ito na siya ngayon. Dahan-dahan nang bumabalik ang kanyang lakas at nadaragdagan na rin ang kanyang timbang. Ngunit paano nga ba niya nalampasan ang isa sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay? Noong 2018, magsimulang mapansin ni Kris ang mga kakaibang sintomas sa kanyang katawan. Bigla siyang pumayat ng husto, madalas lagnatin, nawawalan ng lakas, at nagkaroon ng mga pantal sa balat na hindi maipaliwanag. Sa una, na-diagnose siyang may chronic spontaneous urticaria o CSU. Isang kondisyon kung saan paulit-ulit na nagkakaroon ng malalaking pantal ang balat kahit walang malinaw na dahilan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumalala ang kanyang kondisyon. Matapos ang sunod-sunod na laboratory tests at konsultasyon sa mga espesyalista sa Pilipinas at Estados Unidos, natuklasan ng mga doktor na mas komplikado pala ang kanyang sakit. Kabilang sa mga kumpirmadong autoimmune diseases na kanyang kinakaharap ang lupus, rheumatoid arthritis, Churg-Strauss syndrome o EGPA, scleroderma, fibromyalgia at deep vein thrombosis. Dahil sa tindi ng kanyang kondisyon, halos 2 taon siyang nanatili sa Estados Unidos upang magpagamot sa ilan sa mga pinakamahusay na espesyalista at gumastos ng milyon-milyong halaga ng salapi. Pagbalik niya sa Pilipinas, ipinagpatuloy niya ang kanyang gamutan sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang mga doktor. Noong unang bahagi ng 2026, dumating pa ang isa sa pinakamapanganib na sandali sa kanyang buhay nang pansamantala siyang huminto sa paghinga matapos ang isang operasyon. Sa kabutihang palad, mabilis siyang naagapan ng kanyang medical team at muling naligtas. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya sumuko. Tinawag pa ni Kris ang taong 2026 bilang kanyang Rainbow Year. Para sa kanya, simbolo ito ng pag-asa, ang paniniwalang maaaring makamit ang remission sa loob ng susunod na 18 hanggang 20 buwan. Bagamat limitado pa rin ang kanyang mga galaw at kinakailangang umiwas sa direktang sikat ng araw, nagawa pa rin niyang sorpresahin ang publiko sa kanyang paglabas sa telebisyon, kabilang ang kanyang pagbisita sa Eat Bulaga. May plano rin siyang maglunsad ng sarili niyang podcast kung papayagan ng kanyang kalusugan. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, nananatiling matatag si Kris Aquino. Patuloy siyang lumalaban, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi higit sa lahat para sa kanyang mga anak na sina Josh at Bimby. At ikaw, ano ang masasabi mo sa patuloy na pakikipaglaban ni Kris Aquino? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section.